Okay, yan. May pera sa basura. Actually, nung una kong nakita ito, hindi ko muna pinanood. Kasi parang magandang achievement ito, no? May pera sa basura. Pero nung inopen ko, aba, ito pala ay hindi achievement, kundi isang hindi magandang serbisyo ng Manila. May pera para sa basura kasi tropa pala ni Yorme ay yung nagfa-facilitate ng collection ng basura. Travel Buddy. At ito po ang balita ng bilyonaryo. Tingnan natin. Nasa sentro ng kontrobersya si Mayor Isko Moreno sa gitna kasi ng taas-singil sa basura sa Maynila. Nabisto ang tila closeness niya sa isang garbage contractor. Patay! Yan ang exclusive agenda report ni Hanati. Nako! Ayun pala, oh! Tila Ito. may pera sa basura. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang mga litrato ni Manila Mayor Isko Moreno kasama umano si Nel Velasco ng Leonel Waste Management Nako, travel Corporation. buddy pala. Ito ang long-time garbage contractor ng lungsod ng Maynila. Ayon sa source, close friend at travel buddy ni Mayor Isko, si Nel. Lumutang ang mga litrato sa gitna ng issue sa paglobo ng garbage fees na siningil ng Manila LGU na inirereklamo ngayon ng ilang mga negosyante sa lungsod. Nakilala namin si alias Miguel, isang supplier sa tech industry na ikinabigla ito. Sa taong 2025 kasi, nagbayad lang si Miguel ng 1,200 pesos para sa garbage fees. Pero pagpatak ng 2026, umabot na ito sa 14,400. 1,200% ang itinaas. 4 na taon daw niyang pagnenegosyo, ngayon lang niya naranasan ng ganito kamahal na singil sa basura. Ngayon lang talaga. Kami naman, masakit pa rin yan para sa amin. Kasi 14,000 is 14,000. Oh, mas mataas siya ng 1,200%. May mga kapwa negosyante rin siya sa Maynila na nasa banking at food and beverage industry naman na umakyat pa halos 60,000 ang singil sa garbage fee. Tumanggi muna silang magbigay ng panayam on-cam sa amin. Nitong nakaraang taon, bago ang midterm polls, naging issue sa Maynila ang tambak na basura kasunod ng pag-atras ng Lionel sa bidding ng lungsod. Umabot daw kasi sa lagpas kalahating bilyon o 561 million pesos ang utang sa garbage contractor sa termino ni dating Mayor Honey Lacuna. Inisip namin baka sa amin ikakaltas yun. So marami kaming tanong na hindi namin alam kung kanino kaming makakahingi ng sagot. Nitong nakaraang buwan naman, nilagdaan ni Mayor Isko ang Ordinance No. 9151 Nilagdaan. na layong amyendahan ng singil sa garbage collection. Bunsod daw ng pagdami ng basura, lalo na sa commercial at industrial establishments, pagtaas ng hauling cost at actual expenses nila sa serbisyo. 2013 pa raw kasi nang huling ma-update ito. Sabi sa ordinansa, dumami raw ang basurang na-generate ng commercial at industry sector sa Maynila, kaya pinropose ang taas singil sa nasabing sektor. Okay naman sana magtaas singil, kaya lang grabe ang itinaas 1,200%. Kung 1,000 naging 14,000, what? Din ako sa order. Grabe ka naman, Yorme. Akala ko ba sinasabi mo, kailangan natin pataasin ang antas ng pamumuhay ng bawat tao. Ano nangyari? Hindi pala pagpapaganda, no? Pagpapabigat pala ng antas ng pamumuhay ng taga Manila. Kailan lang ginawa yung ordinance na yan, tapos kailan din na-aprobahan. Kaya lahat kami, wala kaming idea. Pero siyempre, malaki pa rin yan. Ayun yung explanation. We need explanation. Tsaka sobrang laki. Wala naman daw problema kay alias Miguel kung kailangang taasan ng singil sa basura. Pero tila may agam-agam na raw siya sa pagnenegosyo sa Maynila dahil dito. Oh. Naisip ko lumipat na LGU. Kasi Lipat ewan ko, na! Kung paano nila paano nila nakamap yung ganyan. Buti sana kung pupuntahan kami ng basurero sa bahay, hindi naman kami. Actually, twice a week lang kami nagtatapon kasi konti lang yung garbage namin. Nagbabalak na ngayong umapila si alias Miguel kasama ang iba pang business owners bilang mariing pagtutol dito. Gaya raw ng inimpost ng Quezon City LGU sa garbage fee noong 2013. Dito mo pala makikita na depende pala ang
pamumuno, depende pala ang serbisyo publiko ng isang local government unit doon din sa kung sino ang leader mo. Kasi nung panahon ni PRRD, napakaganda, no? Against all odds, of all the mayors, isa talaga sa nag-outstand itong si Yorme. Kasi talaga naman inimpose niya yung pagpapataas talaga ng level or antas ng pamumuhay ng bawat Manileñans. Pero nung sumunod si Hani Lacuna, Manileñans were expecting na tutuloy ni Lacuna yung naumpisahan malinis, maganda yung pamumuno, pamamalakad, ay naging magulo at madumi ang Manila. Kaya lamang ho nitong Marcos administration kung saan nakita natin na magkasama na si Marcos at saka si Yorme, no? Sabi nila kasi kailangan mag-cooperate, no? Pero bakit ganito nangyayari? Biruin ninyo 1,200% ang itinaas ng instead na kikita ang mga negosyante, instead na magstay ang mga negosyante sa Manila, ay they will choose, no, to go other local LGU. Kasi nga naman ang taas, sobrang taas. Parang yung sa bill ng electric ngayon, no. Alam niyo, sa totoo lang, nung panahon ni PRRD at Yorme, nung unang termino niya, marami yung mga vloggers na nagkakandara pa, hindi magkamayaw, na gustong i-vlog yung mga achievements. Marami, free wifi, yung mga wifi, yung paglilinis, yung laging nakaronda patrol si Yorme kahit 10 oras ng gabi, yung paglilinis, yung sa mga lahat ng parte ng Maynila. Makikita mo talaga, no, iba yung ano niya. Pero ngayon, umiba na rin. Sorry pero parang si Trump, no. Maganda yung termino ni Trump nung panahon ni PRRD, pero yung Trump ngayon na panahon na ibang ano na. Iba yung iba pala, depende rin pala sa kung sino yung katrabaho mo. Ngayon ay hindi na maganda. Don't get me wrong kasi si Yorme naman sinuportahan natin noong 2022 laban kay Marcos Jr. kung saan isa sa mga batikos ni Yorme kay Marcos ay bayaran yung kanyang estate tax. Presidential candidate Francisco Isko Moreno Domagoso feels relieved that the information regarding the unpaid estate taxes of the family of his rival to the presidency has been confirmed. Hence, he believes he cannot be accused of merely peddling fake news. Patrick De Jesus has the full details. Whatever amount, presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno Domagoso challenged the Marcoses to pay now their estate tax. This after the camp of former Senator Bongbong Marcos claimed that despite the finality of the Supreme Court ruling on their 23 billion pesos estate tax, the amount has not ballooned to 203 billion pesos. Attorney, final na pala asa na? Whether 23 billion or 203 billion based on final assessment, Bayaran mo. what matter most is may 23 billion kang dapat bayaran at inamin mo na dapat bayaran. Tanong, bayaran mo na ngayon. Kailangan ng bansa ng pera. Pangalawa, dami mong pera. Pero mo, buwis mo pa lang 23 billion na. Paano pa kaya yung natira? Mayor Isko also See? Pero ngayon, ang naniningil na lang, si Maluto Kia. Ngayon, At saka tayo pwera si Yorme. Tingnan Hindi na. nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So babalik ako doon. Yung tax, Marcos. yung estate tax ba nabayaran na? Hindi pa. Muling lumutang sa isang press conference ang issue na hindi pa nababayarang estate tax ng pamilya Marcos. Ito ang pinakamalaking issue na umusig sa nooy 2022 presidential campaign ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng umunoy ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Sa press conference ng PDP laban sa Maynila ay sinabi ni political strategist at analyst Professor Maluto Kia na may nakikita siyang double standard sa issue. Ito dahil matindi ang paghahabol ng gobyerno sa ilang kongresistang kritikal sa korupsyon habang walang malinaw na aksyon
ngayon sa issue ng Marcos Estate Tax. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Yo! Siguraduhin mo Hindi, sabi ni Yorme, kailangan makipagtulungan sa gobyerno. Di ba? Kailangan makipaghimod-puwet tayo kay Marcos Jr. Ang tanong, nakipaghimod-puwet ka kay Marcos Jr., bakit parang naghihirap yung Maynila ngayon? Bakit kailangan yung magtaas ng pagbayad ng collection ng garbage to 1,200% kung sabi mo nga, kailangan nating trupahin ito. Sabi nga nila, kailangan gamitin ng utak o kunwari makipagsama sa kanya. Saan? Ba't kailangan pang i-impose yan ngayong 2026? Imposing yan, you're driving away your direct investors. Diba? Not to mention, wala ka nang say dito sa estate tax ni Marcos Jr. Nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Batay sa mga naunang report, taong 1999 pa nang maging final and executory ang desisyon ng Supreme Court para pagbayarin ng estate tax ang pamilyang Marcos. Biro mo kung ang nawala sa atin 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. Billion. At this time na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr., 99% ibibigay sa Pilipino. At 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad. Diba? Taong 2022 naman, nang padalhan ng demand letter ng BIR ang pamilya Marcos para pagbayarin sa daan-daang bilyong pisong estate tax. Batay din sa mga naunang report, taong 1991 o 35 taon na nakakaraan ay sinisingil na sa kanila ang 23 billion pesos na estate tax na lumulobo sa 20% na interes kada taon hanggat hindi nababayaran. At dahil walang aksyon ang mga Marcos, umabot na ngayon sa mahigit 203 billion pesos ang kabuuang utang sa buwis. Kabilang na ang mga interes at multa. Noong 2022, sinabi ni Senator Amy Marcos na handa ang kanilang pamilya na bayaran ang kontrobersyal na estate tax. May hatol na yan. May hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Okay lang yan. Kailangan natin maghimod puwet. Kung titignan natin noong 2019, i-type natin, Yorme 2019, makita mo talaga ang daming nag-vlog sa kanya. Andyan yung paggiba niya sa nakaambang outpost sa Binondo. Ayan. Andyan yung mga magmamahal sa mga small vloggers, mga ganyan. Andyan yung hanga si Duterte kay Isko. 'Di ba? Talagang napakarami nga namang magandang ipinakita si Yorme nung kapanahonang 'yon. To the point na clearing operations, ganyan. Ngayon wala na yung mga ganyan. Actually may nakita nga akong in-screenshot ko yun May nakita akong nag-comment doon sa ni Yorme, doon sa page niya mismo. Balikan ko ito. Yorme, sabi niya dito. Ayan Yorme. Tingnan niyo, ayan. In-screenshot ko kasi, nakalimutan. Sabi niya dito, sahod namin Yorme, nakaraang admin sa job order, baka pwedeng ibigay mo na. Ayan, ito pa. Ayan. Yorme 2026 na, wala pa rin payout ang mga seniors para sa last quarter ng 2025. Nakalimutan mo na mga seniors. Ayan. So, ano nangyari kay Yorme ngayon? Hindi na siya yung kagaya dati. Actually si Yorme, kung tutuusin sa amin na ako lang to, opinion ko lang to Noong nanalo si Marcos Jr. ay bago nanalo si Marcos Jr., 'di ba, kampanya yan, talagang heavy punch ang aming mga binitawan kasama si Yorme laban kay Marcos Jr. Heavy yan, talagang estate tax, yung kanyang aalamano, pananalita, yung hindi makain yung pagkakaisa, lahat na, even in the past, mga ganon. Pero nung nanalo si Marcos Jr., anong sabi ni Yorme? Kumbaga, nanalo na si Marcos, kailangan nating suportahan ng gobyerno ngayon.
ang sino mang hindi susuporta sa gobyerno ngayon ay katulad na rin ng mga NPA or mga rebelde. Kami mga vloggers noon na sumuporta kay Yorme. Parang, alam mo yun, para kaming biglang na-choke. Ako, personal, para akong na-choke na pagkatapos ng laban natin, bigla akong na-choke, tapos tama na, stop na. Parang ganon. Parang naiwan ako sa ere na saan na kami, where do we begin from here? Kasi pag itutuloy ko pang punahin ang bagong gobyerno, para pala akong rebelde, di ba? Ang sa akin lang naman is, pwede naman sigurong sabihin niya na suportahan natin ang gobyerno kasi yun yung inihalal by God's grace. Period. Pero yung i-compare mo pa sa rebelde, kasi pwede naman na may magpatuloy. Pwede rin naman na merong hindi, di ba? Pero yung nasabi na i-compare pa sa mga rebelde, NPA, parang na-choke ba? Parang naiwan ako sa ere na, ay, wala na. Tapos, tama din naman yun na suportahan natin. Let's give it a try. 3 months. Wala pang 100 days. Wala pang 100 days. Wala yung mga pinangako. 20 pesos na bigas. And so on and so forth. To cut the story short, 3 years mahigit na. Patapos na yung kanyang termino. Wala pa rin magandang nangyari. At what's worse, kasama ni Yorme, yung dati niyang sinisingil na 203 billion. And mabalitan mo na ganito na may pera sa basura, well, nakakahiya, di ba? Yung parang makita mong ganito, magkakasama na sila ngayon. Ang ganda ng kanilang samahan. Di ba? Ganyan. Daw itong si Marcos. Kailangan by the end. So, yun lang naman ang tanong. Ang tanong ko personally, maliban na lang sa iba kung support pa rin. Ako, I mean, kaumpisa pa lang, let's give it a try. Pero, ang tanong ko sa'yo, Yorme, ngayon, ano nangyari sa'yo?